Ulan ng samut-saring komento at reaksyon ng isang OFW matapos mag-viral ang kanyang video kung saan minamaliit nito ang ibang tao. Kapal ng mukha mo, manglait, daig mo pa yung anak mayaman. Isa ka lang din naman taga-kuskus ng inodoro kagaya ko. Ilagay mo sa lugar yung kaartihan mo at ibase mo sa pagmumukha mo. Yang 20k na sinasabi mo, isang gabi lang yan sa sinasabi mong bar. Ikaw lang nakita kong katulong na mayabang. Mariin kasi nitong sinasabi na ayaw niya sa security guard dahil hindi umano niya ito ka-level. Dahil sa mababa lang daw ang mga sahod ng mga security guard at hindi... Hello guys, this is OFW Pinoy TV. Ito, meron na naman tayong gagawang reaction video. Isa pa naman nating kababayang OFW. Grabe kung manlait guys. Kumbaga isa ako sa mga nasasaktan kasi OFW din ako Tapos ganito din pala yung ugali ng mga kapwa nating OFW. Ate, kabayan, bakit nakuha mo pang magsalita ganyan? Di ba? Nadadami kami mga OFW, pero hindi naman lahat. Ikaw lang yan, ate. Huwag masyadong nagmamalaki din sa kinikita nating OFW. Sige, tuloy po natin. So, gagawin po natin ng reaction video ito. So, hindi po tayo papayag na palalampasin po natin dito. Okay? Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and then i-click mo na rin yung button all para lagi kitang update sa aking mga upload. And then, huwag niyong kalimutan i-share and i-like. Okay? And then, kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating sinusundan, si Bisan Yuno Vlogs, shoutout yun na rin po. Okay? So, thank you and tuloy po natin. Hindi umano afford ang mga mamahaling pagkain. Mamahaling restaurant, di daw tulad sa kanya na 20k ang sahod, afford daw niya ang lahat ng gusto niya. Kahit mapa-high class pa daw ay kaya daw niya dahil malaki umano ang sahod niya sa ibang bansa na umabot ng 20,000 pesos. Narito kayo. Yun, pinagmamalaki mo, 20,000. Magkano lang naman yan, 20,000 guys? Diba? Tapos pagmamalaki mo pa. Yung iba nga, kinakapos pa kahit 50 mil pa yung sahod. Siguro ito si ate, walang walang pamilya, walang anak, kaya nakakapag-ipon. Sige, tuloy natin. Kayo na po ang humusga kung bakit may mga ganitong klaseng tao na masyadong mataas ang tingin sa sarili nang makapag-abroad na. May nag-chat sa akin, gusto niya makipagkaibigan. Tinanong ko agad, ano bang trabaho mo? Sabi niya, halata pa naman sa mukha Ate, halata nga mukhang ka, yung tawag doon, yung mahilig kang manlait, mukha pa lang, napakataray na. security guard, magkano ba yung sahod mo? Sabi niya, 12k. Sabi ko, no, hindi ka pwede makisali sa amin na magkaibigan kasi kaming mga magkakaibigan, gusto namin na pag-uwi namin ng Pilipinas, gusto namin kumain sa mamahaling restaurant, gusto namin mag-adventure kahit saan. Wow, social adventure At saka hindi ako naniniwala 12k sahod ng security guard. Napakalaki po sahod ng security guard. Ang dami ko rin mga kaibigan security guard. Sabihin natin 20,000. Okay? Para lang magkaroon tayo ng kasi yun ang binanggit niya Baka nagbibiro lang din yung si security guard. At saka isa pa, huwag niyong lalaitin yung security guard. Malaki din pong kinikita ng mga yan. Hindi niyo ba alam, may kasama kong 12 hours on duty. Okay? Tapos after nun, anong ginagawa? Nag-jeep. Yung iba doon, nagta-taxi. So, mas malaki ang kinikita ng mga security guard. Di ba? Porkit naka-abroad lang tayo, akala mo malaking kita. Hindi niyo alam. Hindi mo alam, te. Wag ganun. Gusto namin mag-bar, gusto namin mag-overnight sa mga mamahaling resorts. Tapos ikaw, 12k lang yung sahod mo. Kaya hindi ka pwede sa amin kasi hindi ka namin ka-level. Really? Kasi gusto namin yung mga high class, ng mga pagkain, pag-uwi namin ng Pinas. Mukha mo high class? Bagay ba sa mukha mo high class? Mayaya ka naman. Siguro hindi ka nagbibigay ng sustento sa mga anak mo, sa pamilya mo. Kasi sabi mo nakakapag-ipon, yung 20,000 kung may pamilya ka, isa o dalawa, kulang yan. Lalo na kung nag-aaral. Di ba? Maliban na kung hindi ka talaga nagsusuporta, di ba? Yun, magagawa mo yun. Pero yung high class mo malalaman, isang gabi, isang araw lang yan. Di ba? Tapos sabi nga, happy today, iyak later. Kasi may pera naman kami, di ba? Sabi ko, may pera kami. Kasi malaki yung sahod namin dito sa ibang bansa. Kaya hindi ka pwede makipagkaibigan. Paano ma-justify na malaki yung sahod mo? Sige, magkano amount na masabi mo malaki? 20,000, masabi mong malaki? Oo, sabi natin, advantage sa mga iba na sa Pilipinas. Okay? Pero imagine mo, pagpapalit mo yung 20,000 sa pamilya mo, iniwan mo yung anak mo, asawa mo, pamilya mo, parents mo para sa 20,000. Ngayon, magyayabang ka, malaki ang sahod mo. Kami mga OFW, karamihan kinukulang pa po yan. Sa iyo, malaki.
Iba na po panahon ngayon. Dati siguro mga 20 years ago, mga nakalipas na 20 years, yun, maaari, pwede. Pero ngayon po, maliit na po. Tapos ngayon, pupunta ka sa high class na mga barkada nyo. Grabe naman yung mga barkada mo, social Pagkaibigan sa amin. 12K lang yung sahod mo. My God, kulang pa yan sa pamilya mo. Since malapit naman kami umuwi na magkakaibigan, nagplano kami na mag-overnight kami sa mamahaling resort. Kakain kami sa mga mamahaling restaurant. Mag-adventure kami. Pupunta Private resort po talaga pinipili mamahaling restaurant. Baka hindi kayo sanay kumain ng ganyang mamahaling restaurant. kami kung saan namin gusto. Yung enjoy namin yung sarili namin. Ganun kami magkakaibigan. Ayaw namin makipag Wala naman pong masama mag-enjoy pero yung manlalait ka ng kapwa natin Pilipino, ano po yung security guard? Akala mo ba? Akala yung iba kasi minamaliit yung trabaho security guard. Hindi nyo ba alam? Yan po yung nagsisecure o security po sa mga company o hindi kaya sa bahay. Sila po yung nag-aalaga sa security natin, sa buhay natin. Huwag nyong laitin po yan. kaibigan sa alam mo ba yung maliit lang yung sahod? Siyempre kami malaki yung sahod namin, so malaki yung ipon namin. So may chance kami na kung anong gawin namin sa buhay namin pag uwi namin ng Pinas. Kasi may ipon naman kami. Tapos ikaw, 12K lang yung sahod mo, tapos security. Ano kung 12K? Ano kung security? Di ba? Yan yung trabaho na kagalang-galang po yan. Bakit tayo, OFW, ikaw, kasambahay, inodoro, nagmamap, naglilinis. Yan ba yung pinagyayabang mo? Diba? Maging proud ka tayo, maging kasambahay. Ako, nagkukudkud ako dito ng sahig, semento. Ano ko, nagkukudkud ako. Ginagalang ko yung trabaho ko, pero hindi ko minamalit yung mga kapwa kong OFW. Ikaw, minamalit mo yung security. Tandaan mo, security, isa sa mga delikadong trabaho yan. Kahit saang trabaho, kahit saang posisyon, kahit saang, di ba? Mahirap po ang trabaho niyan. Akala nyo, nakaupo, nakatayo lang yung mga yan. Mahirap po yan. Kasi responsibility po, yung buhay ng company, ng tao, di ba? Grabe ka ate Guard, oh my God. Ano ang masasabi nyo dito, kabayan? Pakikomento ang iyong saloobin patungkol sa viral video ngayon na pinag-uusapan sa social media. Salamat at palagi po kayong mag-ingat kung saan man. Yan. So maraming salamat, Bisan Yuno Vlogs. Maraming salamat. So hindi po natin palalampasin itong ganito. Hindi ko na makilala. So sana po sa lahat ng mga kapwa kong OFW, wag po tayo manlait na iba nating kapwa, no, Pilipino na maayos yung trabaho. Tayo po OFW, hindi po malaki yung sahod natin. Wag tayo masyadong parang sa sarili natin nakapag-abroad. Hindi po, mas mahirap po trabaho nating abroad, oo. 'Di ba? Buhay natin nakataya dito. Pero sila, kahit anong trabaho, mga sales lady man 'yan, 'di ba? Din po 'yun, legal po yung trabaho nila. 'Di ba? Napapagod na po yan. Pero wag po tayo manlait, pare-pareho lang po tayo naghahanap buhay ng legal, ng maayos. Okay? Sana ate, kung napanood mo to, bago-bago din pag may time. Kaya ang dami nagagalit sa mga OFW kasi nadadamay kami. Hindi po kami lahat, kung nakakapanood nyo. Proud kami mga OFW na driver, kasambahay. Comment po kayo kung agree kayo sa mga sinasabi ko. Okay, huwag niyong gayahin to si ate, ha? Nakapag-abroad lang, di ba? Ganun na yung mindset niya. Nakakaya naman kung napapanood ng mga anak mo to, mga parents mo, mga kapatid mo, mag-anak mo. Nakakaya ka ate, sa totoo lang. So huwag niyong gayahin po to, yung ganitong ugali po. Salamat.